Shoutout sa'yo boss kung nanonood ka. Negative yon, medyo downside yan mga buddy. Kahit siguro naman sa inyo. Yung tiwala kasi yung bibigay mo sa tao. Kasi ako mga buddy, talagang pinapangatawanan ko talaga mga buddy. Kaya medyo pag ako yung nasira yung tiwala ko sa isang tao, parang maano sa akin mabigat mga buddy. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko ginagawa yun. Na pag nagtiwala ang tao sa akin, talagang binibigay ko din lahat. Pero dito kasi yan, kumbaga lesson learned din sa akin mga buddy. Nakaka-disappoint mga buddy. Pero ito ay ginawa ko lang to na video para at least maging aware din yung iba. Para at least alam nyo din na pwedeng mangyari yung mga ganun. Hindi tayo punta natin si RB. So check natin kung naumpisahan na sa pintura. Kasi dito siya pipinturahan mga buddy. Kung anong may kumontrata sa kanya. Tingnan natin kung maayos mga buddy magkakagawa. So yun mga buddy, hindi tayo kay Adby at unang araw niya ngayon kasi dinala natin dito tanghali kahapon. Kaso ito, wala pa rin nagagawa mga buddy. Mukhang alanganin na hatata. Kasi kinuha lang ng ilang araw ito mga buddy. Gagamitin kasi natin. At yun nga mga buddy, mukhang alanganin ito na matapos niya sa loob ng 4 na araw. 3 araw sabi niya pala matatapos niya ito. Kaya medyo na-excite tayo pero yan, titignan natin mga buddy. Kasi ngayon wala pang naumpisahan kahit ano. Unang araw na ngayon hapon na, kaya tignan natin kung natapos. So yun mga buddy, uwi muna tayo kasi wala muna tapos, sayang yung isang araw dito. Kaya yan, uwi muna tayo, balik na tayo ulit. So yun mga buddy, pangalawang araw ngayon, balikan natin. So tanghali na, tingnan natin kung may nagawa na kay Adby. Kasi kinuha niya to, sabi niya 3 days lang daw niya gagawin, kaya. Kasi ginagamit natin ito pang hanap buhay mga buddy kasi mahirap pang mabakante ba kumbaga. So yan. Saan gumagawa boss? Yeah. Umuwi na. Sayang yung gawa niya. Ha? Sayang yung gawa niya. Paano? Bukas pa naman ang ano nito. Yung mga buddy, wala yung gumagawa. Tanghali pa naman ngayon. Tirik yung araw. Sayang yung gawa. Wala pa na umpisa, no? Ay, meron na. Picturean natin. Itong block dito sa baba. Yan yung nagawa niya. Pero parang di pa naliliha. Yun, wala yung gumawa. Umuwi na daw. Anong oras pa lang mga buddy. Sabi ni Kuya, tinatamad daw. Bira. So, ito yung nagawa niya, yung kulay itim. Tsaka ito, diretso mo na yan, boss. Ito lang. Gold na yan, oh. Ito hindi na. Hindi naman sila yan, boss. Hindi, lalagyan ko to. Bukas yan, tapos yan. Pero ibabalik mo pa sa akin yan sa bapping, ha? Pangit naman kung sabi mong patong lang. Pangit naman. May itsura. Pati dun sa likod, di ba? Black din yung isang buong ganon. Papatimpla ka ba ngayon? Sana nga. Hahabol ako doon. Saan ba yun? Sa regalado. Regalado. Magmumotor ka lang? Ito. Ito lang aking customer. Kasama na kaya kita? Pwede rin naman. Tara. Wala kang gamit. Hindi maluto yung ano mo. Bukas na lang magmerienda. Pero nagpipintura naman talaga siya ata, no? Papa niya kayo? Kaya? Hindi, kapit bahay ko lang. Uh, Malayong bahay niya, wala siyang schedule. may shop daw siya dati. Ha? May shop daw siya dati. Oo, siguro. Dito sa mga bahay niya. Boss! Ay, boss. Ito yan. Nakabili ka na? Okay. Sarado na ata yun ngayon. Paano yun? Sarado ba ngayon yun? Hindi ko sure. Paano ka makakabili kung sakali? Punta ka na lang doon sa may ano. Sa? Sa may sinasabi ko, sa may Uno Fuel. Oh, wala na eh. Duman ako kahapon doon. Sarado na daw siya eh. Sa Pote Road.
Dire-diretso yun yung sa Pote Road. Basta dun sa may ano nga, sa may gasolinahan sa harap. Crossing yun eh, crossing. Oo. May pa ganun siya, tapos meron pa ganun, nandito yung gasolinahan, tapat na lang. Dun sa sinasabi mo wala? Basta ako sa block eh, wala na eh. Mag-ano na, mag-alas 12 na. Ayan natin. Tingnan mo nga ngayon boss, kasi sabi niya kasi nagsasara sila ng linggo, alas 2, alas 3 eh. Hindi, dapat kasama ka kasi hindi ko man alam yun. Para lang malaman mo rin naman. Sa bagay, kailangan naman mo talaga ako. Ikaw yung magbubuga eh. So yun mga buddy, pagpalang umaga at dito na tayo sa garahe, kasama natin si Adby. So yan na si Adby, bagong mukha niya mga buddy. So nung nakaraan, pinahilamusan natin siya. Yan, medyo gold na yung kulay niya kasi sa papel kasi itong mga buddy gold talaga. So nung nakuha natin, nakaputi pa siya. So ganyan. So okay din naman sana yung puti, change ownership natin, pero parang nagustuhan ko rin yung blue, yung gold. So yun, may nakausap nga tayong mga buddy, tao na kumuha nito, kumbaga nagpresenta na siya yung magpipintura at base dun sa mga sinabi niya, ipintura talaga siya. May mga pinakita din siya sa aking mga picture talaga na nagpipintura siya ng sasakyan at may shop siya. So yun nga lang mga buddy, ito kasi kinuha niya to mga buddy ay medyo mababang presyo lang, 10k lang mga buddy na kinuha niya, kaya nagtaka din ako mga buddy kung bakit ganun kababa. Yun nga, nagulat ako, hindi naman yun talaga na-expect ko mga buddy na kapulido yung magagawa niya kasi nga sa materials 10k lang, pero sa materials pa lang malulugi na siya. Pero syempre sa pag-usap sana sa akin naman wala namang problema kung magdagdag ko sakali kasi yun yung kinuha niya sa akin presyo, kumbaga 10k, okay din siya doon, hindi din daw siya magpapadagdag. Ang problema nga lang mga buddy, na-compromise yung pintura niya, yung itsura niya. So papakita ko sa inyo mga buddy kasi medyo para sa akin naman okay na siya, pero yan nga, wala siyang kintab mga buddy, flat siya. Tapos may mga napansin lang din ako na eto, hindi ko naman biniblame yung gumawa mga buddy. Ito lang ay magsilbing aral sa ating lahat na gusto makatipid mga buddy. Syempre, kung gusto natin makatipid, makakompromise yung ipapagawa natin. Kagaya ng nangyari sa akin mga buddy. So, papakita ko na sa inyo mga buddy kung ano yung mga medyo na disappoint ako. Kasi doon sa usapan namin nung una, okay naman. So, yun. Ang bala ko nga sana mga buddy, kung magustuhan ko talaga, usapan namin sa ganung presyo, ay kung maganda talaga yung gawa niya, willing naman ako magdagdag. Yun yung inaano ko talaga mga buddy. Para sa akin kasi alam ko may idea ako sa pagpipintura. Yun nga lang mga buddy, yun yung tinapos niya. So tsaka nagbigay kasi siya ng date na matatapos siya within 3 days. So nabigyan ko pa siya ng palugit, naging 5 days mga buddy. So hindi pa rin siya naging pulido. So parang kasi mga buddy, hindi ko alam kung siya yung gumagawa o mga tauhan niya lang. Hindi ko alam eh. So kasi buwabalik-balik ako dun dati, wala naman siya. So yun, pakita ko ng mga buddy yung kinalabasan ni Adby. Ito na siya mga buddy. So kung mapapansin nyo, dati na to may mga yupi na. So kitang-kita na siya. So flat na flat mga buddy, kitang-kita yung mga pinanggalingan pa ng masilya. Ayan yung mga masilya. So hindi talaga, kinulang talaga siya ng pintura. Ito hindi pa nga na-is-is na maayos ito mga buddy. Kasi may mga masilya yan. Kasi malaman mo kung kahit paano nilihan ng maayos. Ayan, ito yung mga dating pintura na nagbabakbak. Pinatungan na lang siya talaga. Ayan, hindi siya naliha. So, yan. Kahit sa paglagay ng mga body, ng dyaryo. Ayan, yan. Lalagpas-lagpas mga body. Ito. Mga buga-buga. Ayan yung mga dating kulay. So, yan, kumulo na nga mga body. Tapos yan, mga body, naisama niya na gold na kulang talaga sa pintura mga body. At syempre, pag titignan ko, dito sa taas yung bubong, diyan natin makikita talaga mga buddy. Ayan, puti pa siya, namumuti pa siya. So, hindi talaga siya nalagyan ng pintura. So naisara niya lang talaga dito sa likod at saka harap na gold, medyo gold. Yan mga buddy. Yan, nagkulo-kulo na yan. So yan, yung mga sticker to mga buddy. Pinanggalingan to ng sticker. Yan, halata din na hindi na siya binaklas. Pinatungan na lang ng pintura. So pinapakita ko itong mga body para hindi i-blame yung pintor, kundi para magsilbing aral ba sa mga nagtitipid na kagaya ko. So ayan mga body, ito
Ang masilya si Sir Chip, pag masilya nito hindi rin nais-is mga buddy, kasi ayan hindi rin naliha. So yun nangyari dyan mga buddy. Okay, sa pagdyaryo nila. Tapos pag binuksan mo yung loob, wala siyang wala siyang pintura kasi ginulang na nga daw. Yan. So malaking to mga buddy, malaking retouch ang gagawin natin kasi wala siyang top coat yung para kahit paano sana matop coatan, kumintab siya. Ito katulad nito side mirror, medyo okay siya, may top coat siya pero manipis, pero hindi pa rin naliha. Ayan mga buddy, lubaan na siya, kulubot na. Tapos dito ayan mapapansin nyo, ayan puti pa rin siya. Hindi man lang minasilyahan mga buddy, kasi usapan namin to kahit paano masilyahan kasi yun yung piniprevent ko na kainin siya ng kalawang. Pinatungan na lang talaga. Eto puti pa rin, hindi niya ginaryuhan kasi base dun sa sinabi niya sa akin kahapon, hindi daw siya marunong nito magtanggal. So hindi niya din alam daw paano jaryuhan. So yun yung sinabi niya sa akin. Ayan mga buddy, ayan, kahit paano masilyahan mo lang sana to kahit paano para at least pumantay, konti lang naman. Wala din mga buddy. Yan, walang kakintab-kintab ang gaspang. Eto siguro nagkaroon to ng ito may konting top coat. May top coat naman siya pero sobrang nipis, siguro isang lang, buga lang. Ayan ganyan sana, maganda-ganda rin sana yung top coatan. Tapos dito sa loob, pag binuksan mo, ayan siya. Yung itsura niya, puti pa rin to. So tapos yung sinabi ko sa kanya na masilyahan, ayan, kasi nga baka kainin ng kalawang. Ayan, ito pinakita ko talaga sa kanya to bago niya gawin, at inulit ko sa kanya nung pininturahan niya kasi pinatungan niya lang ng itim. Tapos sabi ko pakimasilyahan, oo naman siya, pero ayan hindi rin na masilyahan. So overall yan yung nangyari sa kanya, kasi ito mga body, mga puti pa rin yan. Ito yung mga unang pintura, nagbabakbak na mga body. Yan, tatanggal yung itim. So yan, tsaka ang isang napansin ko mga buddy na medyo naging sa akin, naging negative, na hindi dapat ginagawa yun. Upon checking dito sa dashboard ko mga buddy, may mga video dyan na ginamit niyo yung sasakyan. So wala akong biyahe dyan sa inyo na gabi na naglilibot dyan banda sa inyo na gamit ito. So merong kuha dito. Tsaka alam ko talaga kasi pag nagdadrive ako mga buddy, hindi ako nagbubukas nito. Yan, ilaw yan, sa kanila nakabukas. So maalamang na ginawang service, may sakay siya, ganun. So kasi hindi naman ako madamot boss kung sabi ka. Ang iniiwasan ko lang kasi baka ma-involve ko sa aksidente o kaya ma-involve sa hindi maganda yung sasakyan ko, kayo yung may gamit, 'di ba? Ako yung mapagbibintangan yung, kasi akin to mga buddy, 'di ba? So ginawa ko rin yung video na to para aware yung ibang mga buddy na ganun, sa mga nagtitiwala, sa mga nagpipintura o nagpapagawa ng sasakyan, maging aware po kayo. So malaking tulong talaga tong dashcam mga buddy kasi naka-record lahat diyan yung mga pinupuntahan ng sasakyan na to. Kaya ako naglagay niyan. Shoutout kay Ma'am Ann kasi si Ma'am Ann ang nagbigay sa akin yan. Medyo yun lang yung naging sa akin sa pintura, wala namang problema kasi nare-retouch yan, sabi ko nga. Tsaka yung expected ko na matatapos yung gawa, hindi naman ganun kapulido. Ang gusto ko lang talaga maisarado siya sa gold para hindi tayo sitahin masita sa daan, para maging law abider ba tayo. Pero yung hindi mo pagpapaalam na ginamit yung sasakyan na dinala mo kung saan, yun, medyo negative yun, medyo downside yun mga buddy. Kahit siguro naman sa inyo, okay lang kung nagpaalam ka para at least may idea din sana ako. Pero ganun pa man, nandyan na yan, sana hindi mo siya na-involve sa anumang bagay na tawag dun, abala. Parang ganun mga buddy, di ko makuha yung term. Medyo kasi ako mga buddy pag ganun. Yung tiwala kasi yung ibibigay mo sa tao. Kasi ako mga buddy, mabilis ako magtiwala talaga. Kasi pag ako sa ibang tao, talagang pag nagtiwala sila sa akin, talagang pinapangatawanan ko talaga mga buddy. Kaya medyo pag ako, yung nasira yung tiwala ko sa isang tao, parang maano sa akin, mabigat mga buddy. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko ginagawa yun. Na pag nagtiwala ang tao sa akin, talagang binibigay ko din lahat. Pero dito kasi,
yun, kumbaga lesson learned din sa akin mga buddy, na lalo sa ganitong mga service natin, wag nyo pong ipagkatiwala. Tsaka nakita ko yung fuel ko kasi mga buddy, nagtaka ako nung pinaandar ko doon kasi ito, kulang full tank to mga buddy, alam ko, isang guhit na lang halos, full tank na. Nung kinuha ko doon, lagpas na siya sa kalahati. Nakaka-disappoint mga buddy. Pero ito ay ginawa ko lang to na video para at least maging aware din yung iba. Para at least alam nyo din na pwedeng mangyari yung mga ganun. Pero overall, okay naman mga buddy. Masaya ako kasi nga, syempre, nakuha na natin si Adby. Yung pintura naman, syempre, kaibigan natin si Sir Chip. Paparetouch na lang natin. So, ganun talaga mga buddy. Ang buhay-buhay. Ganun talaga ang mga pangyayari. Kailangan matuto tayo sa kung ano yung mali natin. So, dito, akala ko nakatipid ako mga buddy. So, parang mapapadoble ako. Mapapadoble tayo mga buddy kasi syempre, papaliha ulit natin yan, papakiskis para kuminis, para at least maging presentable siya. Alright mga buddy, tapos yung mga masilya, kailangan masilyahan yan kasi nga para iwas kalawang, kasi nga ginagawa ko itong mga buddy yung preventive na maintenance sa kanya para at least tumagal siya lalo, kasi wala naman tayong pambili ng brand new o iba mga buddy. Ito mga buddy, alis sa atin ito ng ating mahal na Santa ng aming living Santa, kaya talagang alagaan namin at mamahalin at pagkakaingatan. So, ayun mga buddy, hanggang sa muli. Maraming salamat at yan ang medyo naging journey natin ngayon kay Adby. Ayan, lesson learned. Okay, salamat po.